Tayo po magsitayo mga kapatid. Habang natin inawit. Lord, I want much more of you to daily dwell in your presence, to decrease that you may increase, and every day, dear Lord, be much more like you. Minsan pa, Lord, I want much more of you. Lord, I want much more of you. Yes, Lord. Ang mamalagi sa iyong presensya. And ang desire namin, Lord. Because better is one day in your house than 1,000 elsewhere. That you may increase, and every day, dear Lord, be much more like you. I give you my heart today. I give you my spirit. I surrender my will, dear Lord, to you. Everything I have, oh Lord, all that I possess, Lord God, is yours. I want to decrease, that you may increase. Minsan pa, I give you my heart, my heart today. I give you my spirit. I surrender. Yes, Lord, hindi ang aming kalooban, kundi ang iyong kalooban na mangyari. Hallelujah. We decrease so that you may increase. Amin, Diyos. Oh, Lord, all that I possess, Lord God, is yours. I want to decrease, that you may increase. Minsan pa, I give you my heart. I give you my heart. Brother David. I give you my spirit, I surrender my will, dear Lord, to you. Everything I have, oh Lord, all that I possess, Lord God, is yours. I want to be Awitin pa natin muli ang chorus. That you may increase. I give you my heart. I give you my heart today. I give you my Yes, spirit. Lord, I give you my spirit. I surrender my will, dear Lord, to you. Everything I have. Everything I have, Yes, oh Lord, all that I possess, Lord God, is yours. I want to decrease, that you may. I want to decrease. I want to decrease. I want to decrease, that you may increase. Hallelujah. Palakpakan natin ang Panginoon, mga kapatid. Tayo manalangin. Hallelujah. Dakilang Diyos, minsan pa, Panginoon, kami lumalapit sa presensya mo. Bless the reading of your word, Lord. Hallelujah. Sinasabi ng iyong salita na walang lalabas mula sa salita mo, nababalik sa iyo na walang nangyari. Kaya, Panginoon, kami naniniwala na kahit sa salita ng iyong munting lingkod na baguhan, ikaw, Panginoon, ay maaaring magpala ng mga puso dahil ito ay salita na nanggagaling sa iyo. At lahat ng galing sa iyo, Panginoon, ay mabuti. Ito ay lahat dakila sa gawa. Purihin ka, Panginoon. Pinapasalamatan ka namin. Pagpalain mo lahat ng mga nakikinig. Pinupuri kita, pinapasalamatan sa pangalan ng Panginoong Kristo Jesus. Amen and amen. Praise the Lord. Nakakaupo na po tayo, mga kapatid. Hallelujah. Salamat sa Panginoon sa magandang panahon. Salamat din sa Panginoon sa panibagong opportunity ng paglilingkod sa Kanya. Ako ay parehong kinakabahan at excited. Nakakakaba dahil malaki yung responsibility na kasama sa ganito. Ito ay salita ng Panginoon na pag-uusapan natin. So, it has to be correct, it has to be right. Pero excited dahil
mahal ko ang Panginoon at gusto ko siyang paglingkuran sa lahat ng maaaring paraan. So, it's both exciting at nakakatakot. So, sa gabi na ito, sikapin ko na hindi masyadong maging maikli. At samahan ninyo ako sa pagbabasa muna. So, let's open our Bibles to the book of Mark. Praise the Lord. So, sa Mark chapter 7, dito sa verse 14, simulan natin ang pagbabasa sa verse 14. After he called to the crowd, to him again, he began saying to them, "Listen to me, all of you, and understand." 15, there is nothing outside the person which can defile him if it goes into his mouth. But the things which come out of the person are what defile the person. So, skip natin ng ilang verses muna. Dito tayo sa verse 20. Sabi naman dito, and he was saying, that which comes out of the person, that is what defiles the person. So, purihin ang Panginoon sa kanyang mga salita. Lahat magsabi ng amen. Hallelujah. So, sa gabi na ito, nais kong mangusap sa inyo mga kapatid na isang simpleng paksa. It's a simple topic, but it is very crucial sa Bible. So, pamagatan natin ito para sa gabi na ito na cleansed from within. So, sa salita ng Diyos nating binasa, mayroon tayong makikita na may isang contrast na pinakita ang si Jesus dito sa sinabi niya na hindi daw ang mga pumapasok sa katawan ng tao ang nakakapag-defile sa kanya, kundi yung mga bagay na nanggagaling sa loob. So, what defiles the person is what comes out from the man. So bakit nakasulat sa Bible actually itong word na defile? So, ang defile, it is the word in Greek na sinasabing koino. So, ang ibig sabihin ng word na ito ay marumi, it is unholy, it's impure. So, this is a very essential topic sa Bible dahil, as we all know, ang Diyos ay banal, ang Diyos ay pure, He is clean. So, mahalagang topic sa Bible ang pagiging malinis. It is essential, and that is why mahalaga ito na mahalagang bagay ito na ating pinag-aaralan. So, kung makikita ninyo actually, dito sa context ng verse na binasa natin, sa taas niya ay merong makikita natin sa taas yung kaumpisahan ng story. Nagsimula ang story actually na ito sa topic ng purity is because after si Jesus ay bumaba ng Mountain of Transfiguration, ang mga Pharisees at ang mga scribes ay nag-gather around Jesus and they were speaking to Jesus at sa disciples talking about purity. So, tinatakel at inaatake ng mga Pharisees at ng mga scribes si Jesus and the disciples because of the practices ng mga disciples si Jesus. So, kung titingnan natin dito saglit, so I'm just reading this as background story. So, sabi niya dito, sa verse 8, neglecting the commandment of God, you hold to the traditions of men. Sabi niya, you are experts at setting aside the commandment of God. So, ang tinutukoy kasi dito is yung problem ng mga Pharisees at ng mga scribes with regards sa mga disciple sa pagkain. So, isang tradition ng mga ama, ng mga fathers, na bago kumain ay maglilinis ng kamay. So, dahil ang mga disciples si Jesus ay very much unlearned. Kung ating titingnan, sila ay mga bata, sila ay unlearned. Merong mga traditions na hindi nila masyado pang alam. So, sa ganitong paraan ay meron silang mga traditions na hindi nasusunod. At ito ay naging issue sa mga disciples, sa mga Pharisees at sa mga scribes. Dahil nga si Jesus ay inaatake ang system ng Judaism sa panahon na ito. So, itong mga scribes na ito ay inaatake si Jesus dito sa mga disciples with regard sa kanila namang incapacity na sumunod. So, dito sa bagay na ito, inaatake nila sa mga disciples with regard sa hindi nila pagsunod sa paghuhugas ng kamay. So, dito pa lang sa bagay nito, makikita natin na parehong kay Jesus at parehong sa mga Pharisees, ang concept ng purity o yung concept ng pagiging malinis ay mahalagang bagay. Ito dapat sinusunod. As said earlier, this is because God is holy. God is pure at hindi karapat-dapat ang mga bagay na hindi malinis, hindi banal sa presensya ng Diyos. And that's why napakaraming traditions na ginawa ng mga Pharisees with regard sa cleanliness. Pero mababasa natin dito sa verse 14 and then
dito tayo magdudwell for the majority. Sabi dito, there is nothing outside the person which can defile him, but if it goes into him. But the things which come out of the person are what defile a person. So, meron tayong makikita na para bang misunderstanding o yung kumbaga kaibahan ng pagkakaintindi sa pagitan ng mga Pharisees, mga scribes, at ng mga Jews, and then sa pagkakaintindi ni Jesus with regard sa purity. So, ang pagkakaintindi ng mga Hudyo is yung purity or yung pagiging malinis sa harap ng Diyos ay nakadepende sa kanilang effort na kumbaga umiwas sa mga bagay na marurumi. And that is why nag-focus dito sa yung mga Pharisees na inatake nila yung mga disciples sa fact na yung mga disciples ay hindi naghuhugas ng kamay. So ang kanilang concern, malinis daw ang tao, malinis yung mga disciples, madumi yung pagkain. So, yun yung concept ng mga Hudyo, and by extension, yung mga Pharisees, ang madumi ay yung labas at yung loob ay malinis. And that is why napakarami nilang mga traditions with regard sa pagiging malinis. So, alam natin yan, nasa Bible yan, nakasulat, and it is Levitical traditions. So, meron tayong mga mababasa na may mga discharge na babae. So, pag ang babae nasa kapanahunan, hindi siya pwedeng tabihan ng lalaki. O kaya yung mga may sakit, nilalabas sa kampo. Marami silang traditions na nabuo dahil sa kanilang concept ng cleanliness na ito ay outside influence na nakakarumi sa isang tao. Pero makikita natin si Jesus naman, on the other hand, ay kumbaga opposite talaga ang kanyang pag-address dito. So Jesus addresses uncleanliness or purity as or defilement, yung pagiging marumi, as something na nanggagaling sa loob ng tao. So this is kumbaga parang opposite naman talaga sa pagkakaintindi ng mga disciples. Nabasa natin dito naman sa verse 20, samahan ninyo ako saglit, that which comes out of the person, that is what defiles the person. So sa 21, sabi dito, from within, for from within, out of the hearts of the people, come evil thoughts, acts of sexual immorality, thefts, murder, acts of adultery, deeds of greed, wickedness, deceit, indecent behavior, envy, slander, pride, and foolishness. All of these evil things come from within and defile the person. So, makikita natin naman dito naman kay Jesus, ang statement ni Jesus is yung bagay na marumi ay hindi galing sa labas. It is not the actions of man na essentially ay madumi o yung mga bagay na nai-encounter ng mga tao na marumi. Of course, may mga bagay na marumi, and that is why we call them sin. So, itong mga bagay na nilist down ni Jesus ay kasalanan. Pero ang sabi ni Jesus, itong mga bagay na ito ay hindi nangyayari o hindi ito nai-encounter sa labas. Ito ay nanggagaling sa loob. So, meron tayo makikita natin ang difference sa pagkakaintindi ng mga Hudyo at ni Jesus with regard sa purity and purity before God. So, isang bagay pa na makikita natin na I think very essential para maintindihan natin kung bakit merong difference dito sa bagay na ito is because magkaiba ang concern ng mga Hudyo sa concern ni Jesus with regard sa kalinisan din. So una tinignan natin yung kumbaga pagkakaintindi nila. So pagkakaintindi nila magkaiba, it's opposite. And then yung concern din ng mga tao and then ni Jesus with regard sa kalinisan, that in itself ay kumbaga, baliktad din. So makikita natin na sa mga Hudyo, ang kalinisan ay, kumbaga, it is something na kailangan nilang gawin, it is something that they have to act on, and this is something that they have to follow. At ang dahilan kung bakit nila ito sinusunod, ay kung maaalala ninyo, that which is unclean ay hindi worthy or hindi karapat-dapat na maging bahagi ng Iglesia ng Israel. So it is outwardly. Yan ang isang major, kumbaga, difference with regard sa pagkakaintindi ng mga Hudyo at ni Jesus. So to the Jews, purity and cleanliness is an outward, kumbaga it is an outward facing na commandment of God. Dahil nga ang mga madumi, sinabi sa Leviticus, na sila ay ilalabas sa kampo ng Israel. So ang purpose ng paglabas ng mga tao sa kampo ng Israel is I would say serves a lot of purpose, pero mayroon akong dalawa na nais tingnan siguro sa gabi na ito. The first thing is,
kapag ikaw ay nilabas sa kampo ng Israel, you do not have the benefits na afforded sa kampo ng Israel. So that means yung mga pagpapala ng Diyos sa mga tribes of Israel, so yung mga statutes ng Panginoon with regards sa Israel, alam natin napakarami niyan. So yung mga plano ng Diyos para sa mga mahihirap, yung mga statements ng Diyos para sa mga tao na dahil sa kahirapan ng buhay, nagbenta ng lupa, napakaraming benefits na afforded sa isang Hudyo dahil siya ay part ng community. Pangalawa, ang pagiging outside, nasa labas ng Israel, ay ito ay nagsuserve din na kumbaga barrier naman para sa mga Hudyo na yung mga marumi na ay hindi pa makapagdumi sa mga tao na malinis na. So, with regard sa kalinisan, ang pagkakaintindi ng mga Hudyo dito sa bagay na ito, ang kalinisan ay inherent sa kanila. So, it is something that they are born with because of identity. So, it becomes outward mula dun sa identity nila na sila ay malinis sa loob. Kailangan itong bagay na meron sila, yung kalinisan na meron sila ay maprotektahan sa marubing labas. And that is why napakaraming bagay. And then, again, dito sa context na ating binasa, they have to wash hands bago kumain. It is not, kumbaga, hindi siya yung katulad sa atin. Marami sa atin naghuhugas ng kamay. But that is because we want to be clean. Pero hindi siya dahil sa ito ay batas. Sa mga Hudyo, ito ay ginawang batas nila dahil sa very specifics ng pagiging malinis para sa kanila. Pero kay Jesus, makikita natin naman, opposite naman, very opposite naman sa pagkakaintindi ng mga Hudyo, ang statements ni Jesus with regards sa kalinisan. So, ang pagiging marumi, as Jesus says here sa verse 21, from within, out of the hearts of the people, come evil thoughts. So, sa kay Jesus, meron siyang pinapakita rito na bago na hindi naiintindihan ng Israel, I think, at the time. So sabi niya, from within, out of the hearts of the people, come the evil thoughts. Sabi niya sa verse 23, all these evil things come from within and defile the person. So, ang statement ni Jesus dito na makikita natin, yung loob, marumi na, and then yung karumihan na nasa loob, pwedeng lumabas at nadudumihan din yung labas. So, ang maruming labas ay in effect ay kumbaga marumi ang labas dahil marumi din yung nasa loob. Hindi siya opposite na dahil marumi yung nasa labas, nagiging marumi yung loob. So, that is actually very, kumbaga makikita natin na consistent sa Bible. So, ang loob na marumi ay lumalabas mula sa loob na marumi ang mga bagay na masama at ito ay nakakapag-defile. So, it makes one unclean. Makikita natin dito na ang pagiging marumi ay malaking issue sa mga Hudyo, pero sa kay Jesus, ito ay mas malaking issue at isang bagay na kailangan i-address, and I think mahalagang i-address talaga dito. Dahil sa mga Hudyo, ang nakikita lang nilang ang problem ng pagiging unclean ay separation from the community. So we have to remember na sa kanila, kapag ikaw ay marumi, ilalabas ka, you are to be separated from Israel. Pero sa pinapakita ni Jesus, at makikita natin to sa Bible, ang pagiging marumi o yung pagiging sinful ay hindi lang makakapag-separate sa atin sa community ng kapwa mananampalataya dahil tayo naman ay hindi Hudyo. So it doesn't only separate us from fellow believers, it separates us from God. So that is kumbaga yun yung pinaka-problema ng pagiging marumi. And this is completely opposite sa concept ng mga Hudyo dahil hindi pa nila naiintindihan na hindi yung labas ang madumi. Sila yung marumi. So, kung titingnan natin saglit sa Psalms 51, tingnan natin sa verse 5. So, sabi dito sa 51 verse 5, behold, I was brought forth in iniquity. So, sa ilang translation, this is brought forth in guilt. And in sin, my mother conceived me. So, sa Isaiah 59 verse 2, basahin din natin. Isaiah 59 verse 2. But your iniquities, or in other translation, your sin, but your wrongdoings, sa iba din translation, your iniquities have made a separation between you and your God. And your sins have hidden His face from you so that He does not hear. So makikita natin dito na hindi siya actually nakatago sa mga Hudyo
yung concept na yung nasa loob ang madumi. Pero hindi, sa tingin ko, siguro dahil sa panahon ni Jesus, we have to remember, I think it was almost 400 years na wala silang narinig na bagong salita galing sa Diyos. So this was 400 years of dry season para sa Israel. And so many of what is already taught sa napakaraming bagay na itinuro na sa kanila, nakalimutan nila itong mga bagay na ito o hindi talaga nila tinake into heart. So, si David at si Isaiah nagsabi dito, yung kasalanan ay nasa loob. It is something that they are born with. Pero sa Israel or sa mga Hudyo, ang kanilang concept ng kalinisan is something na sila ay pinanganak dahil sila ay people of the promise. So people of the covenant. So they think they are something special na so masyado silang different sa outside world na yung nasa labas, yung mga yung Gentiles maruming pinanganak, pero sila hindi. And that is why napakahalaking bagay sa kanila na kailangan nilang panatilihin yung sarili nilang malinis. Kasi yun yung mahalaga, malinis na sila. Pero sabi ni Jesus dito, hindi kayo malinis sa loob. From the heart come evil thoughts. Sabi dito, sexual immorality, thefts, murders, acts of adultery, deeds of greed, wickedness, deceit, indecent behavior, envy, slander, pride, and foolishness. Lahat ng mga bagay nito ay present sa history ng Israel at ang lahat ng bagay nito ay kumbaga lumaganap, naging rampant naman sa history ng Israel. Pero for some reason, they still think na yung madumi ay yung nasa labas. And that is why Jesus addresses it because hindi siya isang bagay na makayang ayusin ng Israel on their own. And that is why Jesus came into this world. So ang dahilan ng pagpunta ng Panginoon sa lupa or yung first coming is because sin has to be paid for. Alam natin ang kabayaran lamang sa kasalanan ang kumbaga parang nag-iisang paraan para mabayaran ang kasalanan ay ang kamatayan. And that is why napakaraming bagay tayo makikita na kumbaga binigay ng Panginoon sa Israel, kumbaga maging shadow ng mga bagay na darating at kasama doon yung pagiging malinis. So yung mga bagay na pagsunod, yung mga bagay yung mga traditions, so kasama doon yung mga pag-iwas sa mga Gentile, kasama doon yung paglabas ng mga may sakit, kasama doon lahat ng mga bagay na yun ay supposed to be maging shadow lang ng kung ano yung mga darating na bagay, pero hindi nakita yun ng Israel at nag-hold on sila doon sa bagay na yun, na ang nakita nila, yung kanilang pagsunod doon sa mga traditions, yung kanilang pagsunod sa mga batas, that is what makes them clean. Pero it was never supposed to be that. Hindi yun dapat maging ganun. Dahil kahit naman sa pagbabasa, and I believe meron din naman mga Hudyo na nakaintindi nito. That's why we have actual believers sa mga Hudyo. Na ang kanilang pagsunod sa mga kautusan ng Diyos ay actually wala din namang value in and of itself kung hindi ito tatanggapin ng Diyos. So ang mga kautusan, ang pagsunod sa kautusan ay nagiging kumbaga gumagana lamang dahil tinatanggap ng Diyos yung kanilang pagsunod. You have to remember sa Bible, at there came a point na sinabi ng Panginoon, wala na akong kaluguran sa kanilang mga sacrifices. So there came a point na yung kanilang pagsunod sa batas, hindi na rin natuwa ang Diyos. And that is why, hindi actually yung pagsunod sa batas ang nakakapaglinis sa kanila, yung pagtanggap ng Diyos doon sa mga sacrifice na yun. Pero yung mga Hudyo, hindi nila na-gets yun. They missed the mark. And that's why Jesus here sinasabi, it's not the outside that makes the inside dirty. So, it's the inside that is defiled. And sabi dito, all these evil things come from within and defile the person. So, yung puso na marumi, nakakapagdumi ng katawan or nakakapagdumi ng person. So, this is the condition of the heart na pinakita ni Jesus. And I believe this is something na kailangan, kumbaga, this is something na very well reflected dito sa Bible. So, let us read other verses to support sa idea na to. So, let us go to Jeremiah chapter 17, verse 9. Okay. So, 17 verse 9, sabi dito, the heart is more deceitful than all else and is desperately sick. Who can understand it? So, yung puso daw ay mapanlin lang at ito ay may sakit. So, the heart is desperately sick.
who can understand it? So sa Hebrews 10 verse 22, basahin din natin. Let us draw near with with a sincere heart, in full assurance of faith, having our hearts sprinkled clean from an evil conscience. So, meron pang isang verse dito gusto kong basahin din sa Genesis 8 verse 21. Yeah, Genesis 8 verse 21. Yeah, sabi dito sa verse na to, the Lord smelled the soothing aroma, and the Lord said to himself, I will never again curse the ground on the account of man, for the intent of man's heart is evil from his youth. So, makikita natin dito na meron tayong mababasa na mga verses na nagsasabi sa atin na yung puso ay marumi. This is something na, kumbaga, problema ng tao. It is nature of man. Ngayon, makikita natin na sa buhay ng mga Hudyo, ang kanilang mga bagay na sinunod, ang kanilang pinursu ay outside purity. So, ito ay naging outward, at kay Jesus, ito ay kinakita niya na kailangan ang pagsunod o yung kalinisan ay inward. And that is why makikita natin napakaraming kumbaga, religion. And makikita natin na kahit sa mga Kristiyano, hindi nagbago yung sitwasyon kahit na sa mga Kristiyano. And that means napakaraming religion, it means na mga RCC or mga Protestant or maging mga Pentecostals. Religion has become outwardly na ito ay naging identity katulad ng mga Hudyo na sila ay naging malinis by association. So makikita natin na katulad ng mga Hudyo, yung mga majority ng Christianity today ay ganun na rin ang concept pagdating sa pagiging malinis, na sila ay malinis because of association. Sila ay malinis dahil sila ay Kristiyano, sila ay malinis dahil sila ay nag-church, sila ay malinis dahil pinanganak sila sa church, sila ay malinis dahil nag-church yung mga magulang nila. It's become an outward religion na naging very similar sa panahon ni Jesus. And that is why napakaraming mga tao, hindi lang actually yung mga non-believers, pati yung mga believers din, ay napakaraming bagay na mga pinapangako sa Panginoon, napakaraming mga bagay na pinapangako, mga gustong gawin para sa Panginoon, gusto ko itong gawin para sa Panginoon, gusto ko magbago, gusto ko improve ang aking sarili. Hindi nila nagagawang baguhin yung kanilang sarili because man cannot change himself. The inner man is defiled. Yun ang sabi ng Bible. Hindi natin siya pwedeng kalimutan na yung efforts ng tao para linisin, para ayusin yung kanyang sarili, yung kanyang obedience sa batas, whether it be the Old Testament law or yung mga batas sa mga churches na nasa mundo ngayon, pagsunod sa pagpunta sa church, pag-song offering, kahit pag-awit, kahit pangangaral, lahat ng mga bagay nito na ginagawa natin, it doesn't clean the man. It doesn't change the hearts. Ang problema ng tao ay yung problema ng puso, at ang nag-iisang paraan lamang na makikita natin sa Bible para ang puso ay maging malinis at magbago ang tao is through a regeneration or yung ating ang tinatanggap na panibagong buhay, being born again. Dahil hindi yung state ng karumihan ng puso ng tao ay masyadong ingrained sa kanyang laman na hindi siya talaga kayang alisin sa sarili lamang. And that is why mababasa natin sa mga binasa natin, it comes from within. Hindi siya napipigilan. Katulad ng sakit, ito ay lumalabas mula sa loob at hindi siya kayang pigilan ng tao dahil wala siyang capacity para pigilan yung bagay na nasa loob. It is bodily function. Kapag marumi ang nasa loob, marumi yung nasa labas. That is why ito yung solution na pinopropose ng Bible, that man must be born again. Maalala nyo, si Nicodemus lumapit sa Panginoon, paano ba ako makakarating sa langit? In essence, paano ba ako makakatanggap ng panibagong buhay? Or paano ko ba ma-achieve itong mga bagay na yung aking mga ginagawa? So si Nicodemus ay isang Pharisee at siya ay maging masunurin sa lahat ng mga batas. So he was asking Jesus para malaman kung para saan ba itong mga bagay na ito na aking sinusunod? Sumusunod ako sa mga bagay na ito, but how can I have eternal life?
At ang sabi ni Jesus, essentially, you have to be born again. Dahil yung maruming nature na nasa loob mo, kahit ikaw ay sunod ng sunod sa mga batas, kahit ikaw ay sunod ng sunod sa mga sinasabi sa church, kahit ikaw ay sunod ng sunod sa mga sinasabi ng mga pastors, that is not enough because it doesn't change the inward nature of man. It doesn't change what's inside, the sinful nature of man. Namana natin ng kasalanan is very unique dahil makikita natin sa Bible, wala ibang actual na kasalanan na pwedeng manahay ng tao except yung nangyari sa Garden of Eden. So, pag ang magulang natin ay sabihin natin may kasalanan sa kapatiran, hindi siya essentially minamana ng anak. Pero for some reason, na makita natin sa Bible, minana natin yung kasalanan ni Adan at ni Eva, and makikita natin na itong kasalanan na to hanggang ngayon dinadala ng ating katawan, at ito ay hindi natin kayang alisin sa ating sarili. And that's why Jesus had to come and Jesus had to die for us. Hallelujah. Pero makikita natin na this is something na hindi natin talaga siya kayang gawin sa ating sarili. Kung aking pupuntahan saglit ang Matthew chapter 8, makikita natin dito, this is the only solution na makikita natin sa Bible with regards to how can man be cleansed. So sa Bible, makikita natin dito sa Matthew chapter 8, dito sa verse 1, when Jesus came down from the mountain, large crowds followed him. And the man with leprosy came to him and bowed down before him and said, Lord, if you are willing, you can make me clean. Jesus reached out with his hand and touched him, saying, I am willing, be cleansed. And immediately his leprosy was cleansed. Makikita natin dito sa Bible, although this is speaking about, kumbaga ito ay sakit, ito ay sa katawan lamang na sakit. Pero I like to think na ito ay, kumbaga, pwede nating tingnan na, kumbaga, parang symbolism na pwede nating tingnan. Dahil ang leprosy sa panahon ng mga Hudyo, this is something na hindi talaga siya kayang gamutin. So pag ang isang tao nagkaroon ng leprosy, essentially, patay na siya sa harapan ng mga Hudyo. Dahil hindi gumagaling ang leprosy over time. Ang leprosy, palala lang ng palala, pag ikaw ay nagkaroon ng leprosy, you're essentially dead. So, itong tao na ito, the man that had leprosy, he was considered to be defiled at wala na siyang chance makabalik sa community ng Israel. Wala na siyang chance para ma-enjoy yung temple. Wala na siyang chance para ma-enjoy yung mga tao ng Diyos. So, he was in essence dead. Pero mayroon tayong makikita rito na sinabi niya, tinanong niya si Jesus, he was desperate because he was dying. Sabi, Lord, if you are willing, you can make me clean. Sabi ni Jesus, I am willing, you can be clean. So, makikita natin dito sa passage na to, na ang tanging paraan lamang para ang isang taong namamatay o ang isang taong patay na, and kung ito ay titingnan natin sa ating sarili, kung i-reflect natin sa ating sarili, tayo ay nasa parehong sitwasyon na katulad nitong leper na ito. Tayo ay patay sa loob sa kasalanan. Itong leprosy ay, kung titingnan natin in a scientific way, ang leprosy ay infection, bacteria na nasa loob. At yung bacteria na yun, nagdi-destroy ng loob in such a way na yung maruming loob, yung infected, nabubulok na loob ay nagpupumilit lumabas. Katulad nung ganong sakit ng leprosy, ganon yung condition ng tao eh. Makikita natin na yung kasalanan na nasa loob, binubulok yung loob. And that is why kapag ang isang tao, makikita natin ang mga baby, napaka-cute, pero hayaan ang mga baby sa kanilang sarili, ang pangit din naman ang ugali ng mga baby. Pag mga baby lang naglalaro, minsan magsasakitan. So, the sin is there. Habang tumatanda without guidance, and that is why the Bible teaches us na mga bata dapat inaalagaan, tinuturuan sa tamang paraan. Dahil without guidance, the sin that is inside man mula sa kanilang pagiging bata o sa panganganak, yung kasalanan na nasa loob, nabubulok in such a way na siya ay mula sa pagiging panganak, mula nang siya ay pinanganak, patay na siya. And that is why nakikita ko dito, nakikita ko na parang tayo itong leper na to. The only way na tayo ay makakalaya dito sa cycle ng buhay na ang dulo ay kamatayan lang dahil sa kasalanan na hindi naman sa atin, the only way is for us to come to Christ. And I'm thankful na tayo nandito, nakikinig sa mga salita na ito. Tayo, lumapit na sa Panginoon eh. And we have to be thankful sa Panginoon na tayo ay nakalapit sa Panginoon. But more than that, kasi napakaraming tao na lumalapit sa Panginoon, pero kumbaga lahat ng mga bagay na ito ay magiging useless kung hindi rin willing ang Panginoon na tayo ay maging malinis.
You have to understand na itong paglilinis sa atin ng Panginoon, it came at such a high cost. Ito ay hindi libre sa Kanya. So ito ay tinawag na gift sa atin, the free gift of salvation, the free gift. Lahat ito ay free gift sa atin. Pero katulad ng mga literal na mga regalo, pag ikaw ay nagregalo sa isang tao, ikaw yung magbabayad. At kung ang regalo, kung ang kaligtasan ay regalo ng Diyos sa atin, ang Diyos ang nagbayad nito. And that is why napakalaking bagay, nakakamanghang bagay sa Bible, makikita natin na ito ay binigay sa atin ng libre. The Lord is willing. We can be clean. Pero we have to come to Christ. Ating titingnan saglit sa 2 Corinthians 4. Sa 2 Corinthians 4 verse 16. Therefore we do not lose heart. But though our outer person is decaying, yet our inner person is being renewed day by day. Makikita natin dito, yung outer man, hindi siya makaka-escape dun sa nature ng tao. That is why the inner man has to be cleansed. Yung nasa labas, hindi siya makakatakas sa effect ng kasalanan, pero yung nasa loob, pwede siyang ma-renew. Yung word na renew dito, ang ibig sabihin ito ay nagbabago. Hindi siya yung parehong bagay na dati. It is something na, kung ito yung nandito dati, pagdating ng kinabukasan, ito itatapon na, mayroong bagong ilalagay. So pag sinabing renewed, hindi yung lumang bagay na nasa atin na, hindi siya yung parehong bagay na mananatili sa atin kapag tayo tumanggap sa Panginoon. So, sa Ephesians 4, sabi dito, you are to get rid of your old self and to be renewed in the spirits of your mind. Napakaraming bagay na verses na makikita natin dito sa subject na ito na nagpapakita sa atin na ang effect dapat sa atin ng pagtanggap kay Kristo, ng pagsisisi, ng pag-accept sa Panginoon bilang Savior at Lord sa ating mga buhay, it has to renew the person. Any man in Christ is a new creation. Old things have passed away and all things have been made new. Makikita natin na sa Bible, ito lang ang nag-iisang bagay na pine-present ng Bible with regards sa atin kung paanong tayo ay makakatakas sa cycle na ito. Makikita natin na ang mga Hudyo ay, I would say, naging sila sa ilang mga Hudyo, hindi natin masasabing lahat, pero merong mga ilang Hudyo na naging sincere sa kanilang pagsunod ng mga batas. At ito ay naging, in-afford din naman sa kanila ng Panginoon ang biyaya. We see many people in the Bible na nakaranas ng biyaya ng Panginoon even before Jesus came. Meron tayong mga notable na mga men of God sa Bible. Makikita natin sila Abraham, sila David, sila Samuel. Marami tayong makikita na mga tao ng Diyos na nakaranas ng biyaya even before Jesus came, even before the idea na ang kasalanan ay nasa loob. Pero makikita natin na dahil sa yung kamatayan ni Jesus ay hindi pa nangyayari, hindi pa na ipapadala ang Holy Spirit. Napakarami dito sa mga mananampalataya na makikita natin sa Old Testament, lahat sila ay nag-struggle sa long-term Christian living. Or I would say na lahat sila nag-struggle sa pagiging mananampalataya sa Diyos over the long course of time. Dahil yung effect ng kamatayan ni Jesus ay hindi pa nangyayari at ang righteousness na impart sa kanila, sila ay tinanggap natin bilang mga ama sa pananampalataya, sila ay notable men of faith. Pero yung kamatayan ni Jesus ay hindi pa nangyayari, hindi pa binigay sa kanila yung opportunity for new birth, hindi pa binigay sa kanila, hindi pa nila naranasan yung indwelling of the Holy Spirit. We see so many men of faith na makikita natin at the end of their life, nag-struggle sila sa pagsunod sa Diyos. This is true sa napakaraming mananampalataya. This is true for King David, for King Solomon, for Joshua, for Moses. Napakaraming mananampalataya, napakaraming fathers sa lumang tipan. Makikita natin, they were sincere sa pagsunod sa salita ng Diyos. They were sincere sa kanilang mga ginagawa. Pero they could not escape. Hindi sila makatakas dito sa struggle na ito ng tao
na yung loob ay marumi. At yung pagsunod lamang sa bagay na panglabas ay hindi sapat para linisin yung loob. Hindi sila makatakas doon. Napakaraming bagay. They were given so many wonderful names. Dito sa Bible, makikita natin, sinusunod natin sila. Tinitingnan natin ang kanilang mga buhay at sila ay inspiration sa atin. Pero makikita natin, we are so much more blessed than they are dahil sa bagay na ating natanggap dito ngayon. Si Jesus ay namatay na para sa atin and we are allowed the chance to be free from sin dahil sa pagkamatay ni Jesus. We are given the chance to come to Christ, to repent, and we can be born again, free from sin. We can be a new creation. Sinabi nga sinabi ng Bible, ang new creation, it is something na hindi pa nakikita ng sanlibutan. It does not know yet what we can become, what we will be. Makikita natin dito na yung new creation ay hindi pa kompleto sa ating buhay ngayon, pero yung new creation na yun nagsimula na. And that is why we are given the chance and we should. Sinasabi ng Bible, ito yung dapat na nangyayari sa atin. You are supposed to be, bilang mga Kristiyano na tumanggap sa Panginoon, your inner person is supposed to be renewed. Ito ay dapat nababago ng salita ng Diyos. Kung ikaw ay isang Kristiyano, your old self should have passed away and new things should have come. Makikita natin dito sa Bible, ang concept ng pagbabago is not the same old thing na nililinis. Makikita natin sa Bible na ang concept ng Bible sa paglilinis sa isang bagay na marumi, it has to be changed. It's not the same as the Old Testament na pupunasan lang na pupunasan. That is why yung kasalanan sa Old Testament, ang symbolism ng pagpapatawad sa Old Testament is yung dugo na pinapahid, yung dugo na winiwisik. It is parang pinupunasan lang yung bagay na marumi. Pero sa pagtuturo ni Jesus at ng mga apostles, makikita natin, meron tayong unique opportunity bilang mga Kristiyano na hindi lamang punasan para maging malinis, kundi palitan para maging malinis. And that is why napakahalaga ng bagay na ito para sa atin. Dahil I believe hindi ito isang bagay na simple in the sense na pwede nating sabihin na tayo ay bagong buhay na tapos dinidisregard natin itong pagbabago ng ating buhay. So, ang sanctification work ng Diyos ay hindi natatapos sa atin essentially ngayon. And I believe wala pang perfect na Kristiyano sa atin ngayon. Pero it has to be na yung lumang bagay na nasa atin, napalitan na ng mga bago. At yun yung dahilan kung bakit napakaraming tao sa sanlibutan, I was saying earlier, hindi yung mga bagay na kanilang gini-give up. So for example, may mga, sabihin natin mga ama na manginginom o mga lalaking maninigarilyo. So pag ito ay sinusubukan nilang bitawan, ito ay maaaring sabihin natin maging successful sila for a few days. So these evil habits can be, pwede silang iwanan for such a time. Pero dahil yung mga bagay na yun na iniwan nila, hindi naman napapalitan ng mga bagong bagay sa kanilang buhay, given enough time, ito ay bumabalik dahil walang pumapalit dun sa nasa loob. So yung marumi na nasa loob, tinatry lang din ang tanggalin, pero dahil yung nasa pinaka-core ng human nature ay marumi, para siyang balon na umaapaw lang ng umaapaw kapag tinay mong tanggalin lahat ng kasalanan sa iyo, tinay mong tanggalin lahat ng mga bagay na nakikita mong kasalanan. Bigyan ng ilang panahon, yung mga bagay na tinanggal mo, mapupuno lang ulit ng mga bagong kasalanan. Hindi siya actually nawawala dahil hindi napapalitan yung balon. Hindi napapalitan yung nature na nasa loob. That is why Jesus encourages us na we have to be born again. Makikita natin sa subject ng Mark, evil comes from within. Hindi siya isang bagay na nanggagaling talaga sa labas na ma-encounter natin. Sabi ng Romans 12 verse 2, do not be conformed to this world. Yeah. Sabi ng Romans 12 verse 2, and do not be conformed to this world, but be transformed by the renewing of your mind, so that you may prove what the will of God is, and that which is good and perfect. Good and acceptable and perfect. Makikita natin dito, meron dito dalawang words na binigay si Paul. So this is
conformed and transformed. And I think very notable itong dalawang words nito na binigay ni Paul dahil sila ay nagpapakita ng dalawang option or dalawang situation na nangyayari sa ating mundo ngayon. So ang idea ng conformed is you can imagine, siguro sabihin natin sabihin natin sa mga blacksmith. So yung mga gumagawa ng bakal, kapag ito ay pinupukpok habang mainit, yung bakal napipisa. So nababago nila yung anyo ng bakal. That is conform. So pwede mong pilitin ng isang bagay na magbago ng anyo, and that is conformity. Pero ang concept ng transformation is that something is changed. So that is the subject that we were sinasabi natin kanina. Ito yung tamang concept na pinapakita ng Bible na something has to be transformed. Something has to be renewed. Something has to be made new. So ang conforming ay nakikita natin, ito yung nangyari, ito yung concept na lumaganap sa panahon ng Israel and even to our days. Sa panahon natin, yan ang popular na concept or popular na form of Christianity. That is the popular form of faith. You just conform. Susunod ka lang sa mga batas, mag-a-adjust ka lang. Sabihin natin, ikaw ay palamura. Adjust ka lang ng konti, huwag ka magmura. O kung nagmumura ka man, huwag ka magmura sa kapwa mo Kristiyano. Adjust ka lang. That is conformity. Kung ikaw ay isang Kristiyano, sabihin natin, dapat hindi ka dapat nalalasing. Pero yung inom ka lang ng isang baso, pwede yan. That is conformity. And makikita natin, yan ang popular na form of ng Christianity because it does not require a large sacrifice sa isang Kristiyano. It does not require him to come to Christ in such a way na mababago talaga siya. It does not require the man na siya ay lalapit sa Diyos at i-give up niya yung kanyang sarili. Sabi ni Pablo, you have to die to the old self. The old man has to die. Pero ang popular form of Christianity, at makikita natin, lumalaganap din sa panahon ni Jesus, you just conform. Sunod ka lang ng sunod. Wala kang babaguhin. Maghahanap ka lang ng loopholes. Makikita natin sa Bible, napakaraming priest, mga Pharisees, mga Sadducees, mga scribes, ganyan ang ginagawa nila. May mga bagay na hindi sinabi sa Bible, loophole yan. Pwede natin yung gawin. Makikita natin na sa panahon natin. Ganyan din ang Christianity. A large part of the faith relies upon us being transformed, becoming new. Dahil yun lang mga nag-iisang paraan para masigurado natin na ang ating pagsunod sa Panginoon is not because we're adjusting to Christ, it is because we're transformed sa image of Christ. That is why napakahalaga na hindi tayo lumalapit sa Panginoon para lamang sa mga bagay na makalupa. And I think this is relevant even sa atin na, sabihin natin na pang ilan sa atin matagal ng Kristiyano. Dahil maybe mayroon tayong ilang mga bagay na minsan nakakaligtaan natin. Maybe ang ilang mga bagay na ating nakikita sa Bible ay nagko-conform na lang tayo. And that is because even when, makikita natin, even when ang loob ay nabago na, we still have to make it new. It has to be renewed each day. Dahil yung labas naman, so makikita natin dito, nung sa simula, ang tao ay ginawa malinis essentially. Si Adam and Eve sila ay malinis. Dahil sa kasalanan, ang kalooban ng tao ay naging marumi. And essentially, by then, dahil sa kasalanan, simula sa maruming kalooban, yung labas naging madumi rin. And by this time, ngayon, sobrang dumi na talaga ng katawan. Ito ay full of sin na. Nabago yung ating loob. Pero yung labas, it is still full of sin. And that is why makikita natin sa Bible, sinabi rin ni Paul, sabi niya, the spirit is willing but the flesh is weak. Makikita natin na yung changed inner man, kahit nagbago na yung inner man, malakas pa rin yung palag nung nasa labas. Yung palag na itong laman na ito ay malakas pa rin in such a way na it has to be controlled. Makikita natin, sabi rin sa Bible, we subject the flesh. We put the flesh to subjectivity. So, makikita natin na sa subject ng pagiging malinis, this is not something na kaya natin gawin sa ating sarili. And it's not something that we can just pursue outwardly. At itong mga bagay natin ginagawa, we do this in good faith. So itong mga bagay na sinusunod natin, tayo nag-church, tayo'y umaawit, tayo'y nananalangin.
we do these things in good faith. Pero kung itong mga bagay na ito ay outwardly lang at kung ito ay conformity lamang, it does not produce the same cleaning na in-afford sa atin ni Jesus. Kung makikita na, kung maaalala natin yung leper, nung ang leper ay pinagaling ni Jesus, hindi lang naman, I would believe na ang pinagaling ni Jesus ay hindi lang naman yung mga sugat sa labas. No, ang leper ay pinagaling ni Jesus, pati yung nasa loob nilinis, para yung bakterya na dumudurog doon sa katawan ng leper na yun, yung sakit na bumubulok sa kanyang katawan, hindi na ulit mangyayari. Dahil kung yung labas lamang ang nilinis, tapos yung loob na natiling marumi, babalik lang din naman ang babalik yung sakit. And that is why, sa atin, I believe na napakahalaga na the things that we do ay hindi dahil gusto lang natin sumunod sa mga batas. This is something that we do because the inner man is transformed. These things we do, ito ay nangyayari dahil tayo ay may kagalakan sa mga bagay na makadiyos. Itong mga bagay na sinusunod natin, tayo umaawit sa Diyos, hindi lang dahil nasa church ka, yung mga tao katabi mo, umaawit. You sing to God, nagbibigay ka ng kapurihan sa Diyos because your inner man is transformed and it is attracted sa mga bagay na makadiyos. I'd like to think na isang kumbaga parang isang concept na lagi kong iniisip, minsan dumarating sa aking isip is yung concept ng pagbabago dahil this is really something na hindi siya kayang gayahin ng sanlibutan. And this is something na natopic na ng ating pastor, that the world is so, kumbaga, malaki ang effort na binibigay ng sanlibutan para subukan ng isang bagay ay baguhin. That's why we have these things, mga make-up, mga stem cell transplant. Napakaraming bagay na ginagawa ng sanlibutan in an effort to change something. Meron tayong sex change surgery. Napakaraming mga bagay nating makikita sa sanlibutan in an attempt to change something that God made. Pero makikita natin, even in nature, sa nature, possible ang transformation. Nakikita ko isang subject na tiningnan ko is yung ang mga worm ba. Sabihin natin na ang worm ay mayroong isang egg, mayroong isang worm na lumabas sa egg. And then after such a time, lilipas ang ilang panahon, yung worm ay papasok sa pupa stage. Para siya ay sabihin natin maging either moth or butterfly. Sa stage na yun na siya ay nasa pupa, yung pupa ay matigas, wala tayong masyado nakikita. Pero recently, mayroong mga scientists na nag-try na i-replicate yung stage ng pupa. At nakita nila, yung worm essentially ay natunaw sa loob ng pupa in such a way na wala nang natira sa kanya. Naging liquid lang siya. Naging, kumbaga, parang, naging tubig ba? Para siya naging tubig. Pero after ilang panahon, yung tubig na yun, merong uling nangyari. Tapos yung tubig, nakabuo ng butterfly. And this is transformation. This is something that the world cannot replicate. And this is something na ang nag-o-offer lamang talaga ay ang Diyos dahil siya yung manlilikha. And this is something na I think napakahalaga sa atin bilang mga Kristiyano dahil ang transformation ng ating mga buhay ay hindi siya talaga possible sa sanlibutan na ito. Kahit na tayo ang pinakamasunuring Kristiyano, kahit tayo ang pinakamagaling na mga awit, tayo maaga sa church. This is not something that we can replicate. Transformation cannot come from outside. Transformation can only come from within, and that within, yung nasa loob ay mababago lamang kung tayo ay lalapit kay Jesus. The only way that the inside man, the defiled inside man can be renewed is by coming to Christ and accepting the work of Christ. So we have to accept yung gawa ng Diyos sa atin. We have to accept the sanctification work. We have to accept justification. We have to be rid of the old self. We have to die in sin. In repentance and acceptance of Christ, kailangan natin tanggapin ang kamatayan ni Jesus. That is the only way na tayo ay mababago sa loob. Ang tao, napakalaking opportunity, napakalaking biyaya ng Diyos sa atin na tayo ay binigyan ng itong gift na to ng new birth. It is granted to us. Hindi natin ito nabayaran, wala tayong gagawin. Imagine, napakarami sa atin ay we have come to Christ after such a long time of being an unbeliever.
Meron sa ating ilang majority ng buhay nila, unbeliever, tapos nakilala si Kristo. And even at that point, having lived most of your life as unbeliever, punong-puno ng kasalanan, the moment you accept Christ and the moment you accept Him as Lord and Savior, pagtapos mo magrepent, you are given an opportunity to live a new life. You are transformed from the inside. This is a gift sa atin. This is free sa atin. And we only have to come to Christ. At napakalaking biyaya ito sa atin bilang mga Kristiyano. Dahil there's nothing free in this life naman. Makikita natin sa sanlibutan, walang libre, lahat may kapalit. Pero sa Diyos, makikita natin na siya yung mismo yung nagbigay ng regalo. And itong mga bagay na ginagawa natin, ito ay mga bagay na ginagawa natin dahil mahal natin ang Panginoon. I would like to think na bilang mga Kristiyano, tayo ay mga tumanggap ng salita ng Panginoon, tayo ay nakatanggap ng bagong buhay sa Panginoon. At itong mga bagay natin mga pinag-usapan ay maaaring reminder lamang sa majority sa atin. Pero hindi natin pwedeng i-neglect itong continuous work ng Panginoon sa pagbabago ng ating buhay. The Bible is clear. We have to be renewed day by day. We have to be renewed in the spirits of our mind. Sabi dito, di ba, nabasa natin kanina, old things have passed away and new things have come. So may mga bagay na bago na darating sa atin. I believe na hindi pa naman tapos ang gawa ng Panginoon sa ating mga buhay. And so kung Panginoon ay magtatagal pa, merong mga bagay na bagong gawa ng Panginoon na darating sa ating mga buhay. And maybe that comes in the form ng pag-improve ng Panginoon ng ating mga ugali. Maybe that comes in the form ng Panginoon na nag-aalis sa atin ng mga bagay na hindi natin alam na hindi maganda. But hindi natin bilang mga Kristiyano na, bilang mga tao na binago na ng salita ng Panginoon, hindi natin pwedeng i-neglect itong renewing day by day. We have to subject the flesh. We have to master it. Dahil kapag ang kasalanan o itong laman na ito, hinayaan natin, hindi natin kinontrol, katulad nung nabanggit ng ating pastor nung Sunday, ang katawan na ito, dahil ito ay makasalanan, kapag ito ay hindi kinontrol, at ito ay nasa environment na makasalanan, yung kasalanan na nasa katawan, lalago lang ng lalago kung hindi natin ito babantayan. And that's why we have to be very careful sa ating mga buhay. That is why napakahalaga sa atin ng mga gawain na katulad ng ganito, napakahalaga sa atin ng mga salita na ating naririnig sa pulpito na ito, napakahalaga sa atin ng guidance na binibigay sa atin ng ating Panginoon. That's why we love God, that's why we love the Holy Spirit, that's why we appreciate the ministry na nagpapahalaga sa mga salita ng Diyos. Hallelujah. At yun lamang po ang aking nais bahagi sa gabi na ito. Magawa ba nating palakpakan ng ating Panginoon? Tayo po magsitayo. Siguro last verse lang po na aking nais basahin bilang sa dulo ng bagay na ito. Dahil pinag-uusapan natin ang benefits nadaanan natin ang benefits ng bagong buhay, being clean from within. Merong isang chapter sa Psalms na nagsasalita with regards sa benefits ng salita ng Diyos, sa benefits ng Diyos sa ating mga buhay. Sabi ng Psalms 103, "Bless the Lord, O my soul, and all that is within me." It has to be na itong bagay na ito na nasa loob, ito na yung nagbagong loob. Hindi yung madumi na nasa loob. It's not the defiled inside that will bless the Lord. It's the new life that blesses the Lord. Bless the Lord, all my soul, and all that is within me. Bless the Lord, my soul. Do not forget any of His benefits. It is He who pardons all of your guilt. It is He who heals all of your diseases. It is He who redeems your life from the pit. It is He who crowns you with favor and compassion. And it is He who satisfies your years with good things so that your youth is renewed like an eagle. This is the benefit na binibigay sa atin ng Panginoon dahil yung loob na linis na.
Sabi dito sa verse 10, He has not dealt with us according to our sins. He has not rewarded us according to our guilt of sin. As high as the heavens are above the earth, so great is His mercy towards those who fear Him. I love verse 12, sabi. As far as the east is from the west, so far has He taken away our sins from us. In such a way na ang pagbabago ng buhay ng Diyos sa atin ay yung lumang bagay ay tinapon tapos pinalitan ng bago. Makikita natin dito yung kasalanan ihiniwalay sa atin as far as the east is from the west. So that itong kasalanan, itong old self na nasa meron tayo dati, hindi na pwedeng ma-meet yung bagong tao na binigay sa atin ng Panginoon. As far as the east is from the west, so far has He taken our sins from us. Hallelujah. Let us pray. Heavenly Father, thank you so much, Lord, for your words. Salamat, Panginoon, sa iyong mga salita na binigay sa amin sa gabi na ito. And I pray na ito ay naging a blessing sa iyong mga tao. Sa simpleng paksa na ito, Panginoon, ay nawa kami ay maturuan muli ng iyong salita dahil ang iyong salita ay effective for all things good. Sabi ng iyong salita, it is profitable for teaching, it is profitable for correction, it is profitable for exhortation, for encouragement, at lahat ng mga bagay nito, Panginoon, ay aming pinagpapasalamat dahil kami nag-i-enjoy ng isang benefit na meron kami. We enjoy the benefit of having a God that loves us. We enjoy the benefits of having a God that is willing to clean us. We enjoy the benefit of having this cleansing be a free gift to us. Hallelujah. You were obedient to the point of death so that ang kasalanan namin, Panginoon, ay magkaroon ng kalinisan, magkaroon ng kapatawaran, magkaroon ng kabayaran. And it's free to us if only we would come to you. Hallelujah. Salamat sa iyong salita, Panginoon. Bless your people, Lord. Salamat sa lahat ng mga bagay namin tinatanggap mula sa iyo. Salamat ng iyong mga salita na ay abundant sa aming mga buhay. We bless your name, Lord. In the mighty name of Jesus Christ. Amen and amen. Hallelujah. Praise the Lord. Palakpakan natin ang Panginoon. Pwede nyo ba akong samahan sa isang awit saglit? Wonderful, magnificent God. Samahan ninyo. Awitin natin yan. Saglit. At your feet I bow. There is none like you. There is none like you. For all that I have found, all I want is you. All I want is you. For all the wonders, for all the wonders you do, and all that you are. What can I bring to you? I offer my heart. Wonderful, magnificent God. Thank you, Lord. I'm humbled by the life you gave. Yes, Lord, you have redeemed us.